Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Diyos ng ating kaligtasan, dapat nating iparangal. Kapag ako'y naitaas, akitin ko ang lahat nang sa akin ay makarap upang sila. Dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Halina't sama-sama nating itampok ang krus na banal na ito ang ating pinagdiriwang. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Gayun na lamang ang krus na banal na dito natin itinatampok si Jesucristong banal sa kaligtasang handog ng pagpapala ng Diyos sa tanan, at upang makita natin ang kaligtasang handog na ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhati. Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Amawa, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang
naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalahan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin na ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit, uliningin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pagkunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay sa Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila ay wawasakin. Kung siya may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos
at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, na kaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya sa kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Exaltation of the Cross sa Tagalog, pagtatanghal sa banal na krus. Maraming katanungan ang pumapalibot dito upang ang krus na minsan ay isang tanda ng kamatayan. 2,000 years ago, ang mga namamatay sa krus, tanda ng kamatayan. Tanda ng parusa, ng kapigatian, tanda ng kasalatan at kawalan ng pag-asa, tanda ng pagdadalamhati, at ano pa mang mga bagay na nagdudulot ng kasawian sa tao. Alam ba ninyo, nung napako si Kristo sa krus, nawala ang mga bagay na ito. Napalitan ito ng pagmamahal, pagtatangi, pagpapahalaga sa buhay. Napalitan ito ng kaligtasan ng sangkalupaan. Bakit? Sapagkat nagtatampok kay Kristo na nakabayubay sa krus. Itinatampok si Kristo na nakabayubay sa krus sa kanyang pagpapakasakit at sa kanyang kamatayan. Lalo na nakaugnay itong mga bagay na ito, ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo sa muli niyang pagkabuhay. Kaya nga ba ang teolohiya ni si San Juan na ebanghelista, sa krus mismo itinanghal ng Diyos, siya'y muling nabuhay. Kaya nabago ang itsura ng krus. Nung si Kristo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Kung hindi nangyari yon, tuloy-tuloy pa rin ano ang mukha ng
daigdig, kamatayan, kasalatan, kahirapan, kadustaan. Nabago ang isipan at saysay ng kasaysayan ng mga tao mismo sa bundok ng Golgota, na pinahayag ng mga alagad ang mga bagay na ito. At hindi nila binigyan ano pamang puwang ang kamatayan sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Pangunahin nilang itinampok si Kristo sa krus. Kalooban niya ng Ama, yan ang pinagkaloob sa atin, yan ang binibigyan ng buhay natin. Heto, balikan natin ang kasaysayan ni Kristo sa pakikipag-uusap niya kay Nicodemo. Mataas ang tungkulin ni Nicodemo among the Jews, hindi ba? Pero nung makita nila si Kristo, mapakinggan ang kanyang mga salita, ibig niya na makita si Jesus at makipag-usap. Ito na nga ang katuparan ng kanyang pangarap. Mula nung makilala niya si Kristo, marinig, kailan kaya kami makikipag-usap kay Kristo? Ako pala. Kailan kaya ako pwede makipag-usap kay Kristo? Sa mga talakayin, sa mga iba't ibang mga bagay, na nanatiling katanungan para sa akin, wika ng Hudyong si Nicodemo. Ano ba pinag-usapan niya? Mahaba pinag-usapan niya. Naku, napakahaba po sa pahayag ni San Juan. Pero kukunin muna natin itong maikling pahayag ngayon sa ating pong kapistahan ng pagtatanghal sa krus. Una, ipinapahayag sino itong si Kristo na galing sa Ama, na bumaba upang siya rin ang pumaitaas. Noong araw matalinghaga ito sa mga isipan ng mga alagad. Dumating ang lahat ng mga pagpapahayag, panunuri at iba pang mga kaisipan upang sabihin, oo, si Kristo'y galing sa Ama. Si Kristo na nagbuhat sa langit, na bumaba sa langit. Inugnay ito sa nagkatawang taong Diyos na anak, na ito'y pinagpahayag, kundi ang Diyos pa rin ang nakakasaklaw ng lahat ng mga bagay, upang ang lahat ay maisakatuparan sa kanyang panukala. At yan ang pinapahayag ngayon sa unang bahagi nitong binasa natin, maikli lamang pero mahaba ang kanilang mga usapan, na talagang sa bandang huli siguro makikita kung gaano kasaya si Nicodemo, sapagkat ang kanyang ninanais na makausap, nakatagpo niya at nag-uusap sila ng sarilinan. At alam ko, napakalipas nito, sumunod na si Nicodemo sa yapak ng ating Panginoong Kristo, sapat nabighani siya sapagkat siya'y galing sa langit. Sa ngayon, ganito pa rin ang ating pananaw. Ang galing sa langit ay nagiging makadiyos. May puso't kalooban na hinuhubog ang kanyang sarili upang maging tapat sa Diyos at tapat sa kanyang kausap sa mga taong kanyang kahalubilo, upang sabihin ng mga tao, malapit sa Diyos yan. Minsan sabihin natin, may takot sa Diyos yan. Oo, maka-Diyos yan. Oo, ang kanyang buong pagkatao ay nasa sa Diyos. Upang sabihin, ganyan si Kristo na siya nabubuhay pa. Ang langit ay binigyan ng paghahalaga sa lupang kanyang niyayapakan. Upang sabihin, ang maka-Diyos na puso't isipan ni Kristo, iyan ang nagbibigay pagtatangi para sa atin. Sa ganon, itinatampok natin ang krus. Na kung wala ang krus na yan, ano ang ating sasabihin tungkol sa buhay pananampalataya? Kaya napakahalaga itong okasyon na ito upang ating ipagdiwang, ipagkapuri, ikarangal, sapagkat kung wala sa krus, anong mangyayari sa buhay natin? Di ba? Napakahalaga. Ikalawang bahagi natin mabuting balita sa pag-uusap ni Nicodemo at ang ating Panginoong Jesucristo, nauwi ito sa kanilang pagnilay-nilay, sa kanilang mga binasa sa lumang tipan tungkol kay Moises, at ito'y tungkol sa ahas na kanilang itinayo
sapagkat gubat ang kanilang nilalakaran, maraming mga ulupong, at sila kung tutukain sila, hindi sila mamatay. At sinabi ni Moises, ang sino mang tumingin sa ahas na ito ay hindi mamamatay. Kasi gumawa sila ng estatwa ng ahas, di ba? Sa isang tangkay o sa isang kahoy at itinaas. Kung sino man ang nakagat ng ahas ito, tumingin lamang sa krus na ito at hindi siya mamatay. Father, totoo ba yan? Bakit ang hindi? Yun ang sinasabi Di ba? Magagaroon po tayo ibang mga talinghaga sa mga bagay nito na ibig sabihin, walang dadaig sa kapangyarihan ng Diyos ni ang mabangis, pinakamabangis na hayop nung araw na kinikilala nila, ang ahas. Kaya madalas na ito binabanggit sa Biblia tungkol sa ahas na sa kanilang kasaysayan at sa kanilang pagkakakilala sa galaw ng mundo, wala nang dadaig pa ang kabagsikan at traidoran ng ahas, at upang itanghal ito, upang bunitain na merong higit pa sa pagdating ng panahon, wala iba kundi ating Kristo Kristong merong kapangyarihan sa kabutihan na ang ahas na ito ay kabantugan sa kabagsikan at kapangyarihan. Heto at pinapagkakaloob upang sabihin ni Nicodemo ang lahat ng mga bagay na itinataas. Heto at pagdating ng panahon ay itataas ang anak ng tao. Hindi pa alam ni Nicodemo yun Nung sinabi ni Kristo ng anak ng tao ay tataas, kanyang sinasabi ang kanyang sarili na itataas siya ng Diyos pagkalipas na kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Wala pa nakakaalam so ni may alagad. They don't have this kind of experience yet. But when that time comes, ito sinasabi ni Kristo, they were able to recall at simula nung kanilang pagbabalik tanaw sa ipinahayag ni Kristo sa kanyang mga salita at gawa, ito na ang nagiging sanhi ng kalakasan ng kalooban to preach the good news to all people in all walks of life, in all four corners of the world, upang sabihin ang lahat ng bagay na aming nasaksihan kay Kristo may kahulugan, at yan ay ang kaligtasan ng sangkalupaan. Everyone will be saved by Jesus Christ in His words and in His deeds. Kaya may kahulugan ang pahayag ngayon, pinaliliwanag ng ating Kristo na Nicodemo, bagamat hindi naunawaan ni Nicodemo, pero sabihin ni Kristo, balang araw makikilala mo rin kung ikaw ay nasa pag-aalinlangan pa ng buhay mo, Nicodemo, pero maalala mo aking sinasabi sa iyo ngayon. Heto at ang puwang ang kahulugan nito itataas ng anak ng tao ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sinabi sa ating mabuting balita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang susi ng pagtatampok sa krus ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang susi ng krus na yan ay itinampok ni Kristo sa kanyang pag-ibig sa Diyos at paglilingkuran sa kapwa na binigyan niya ng buhay at pagpapalaga. Ang krus ay tinatampok sapagkat dakila ang Diyos, ang kanyang pag-ibig upang tayo mapatawad, patnubayan, kalingain, at upang tayo hagdan ng magandang kinabukasan. At ang pag-ibig na yan ay laan sa buong sanglika, hindi lamang sa taong umiibig sa Kanya, pati na ang makasalanan, pati na yung mahihirap, nagdadalamhati, lahat ng iyan ay sakop ng pag-ibig ng Diyos. Iyan ang tinatampok natin ngayon, iyan ang pinagdiriwang natin, at iyan ang binibigyan natin ng pagpapahalaga sa buong buhay natin upang sabihin, Nicodemo, balang araw, makikita mo rin itong aking pinapaliwanag at pinapahayag sa iyo. Balang araw, ikaw ay magiging saksi na dakilang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi pa natin naunawaan ngayon, dala ng maraming bagay na ating hinaharap na masalimuot kaya, magulo kaya, balang araw,
Napakaganda itong salitang balang araw, when that time comes, na talagang ang Diyos pa rin ang magbibigay daan at talaga nito para makita natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa kabila ng kapigatian at kalungkutan. Ang tunay na pag-ibig, dala ng marami masasamang tao pa rin gumagawa ng pagkakasala laban sa atin. Makita pa rin natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng mga aral at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya heto yung kabuuan na ipinapahayag ngayon dito sa bahagi ito na ating mabuting balita. It is out of the love of God that He gave His only begotten Son upon the cross so that people will be able to open their minds and their hearts and realize the goodness of God in the life of our Lord Jesus Christ today, forever and ever. Amen. Halina mga banahalik at tumutok tayo sa lahat ng ating mga kahilingan sa Diyos, sa Kanyang mga pagpapala at paggabay, lalong-lalo ng pagtunghay sa Kanyang dakilang pag-ibig. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lupa, naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihimlay kay Kristo naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Heto, tataas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panukala sa buhay. Gayon din ang ating mga kapigatian, mga hirap at pasakit, sapagkat nadanas ni Kristo mga bagay nito at higit pa. Pero sa kabila ng mga bagay nito, manatili ang pag-ibig ng Diyos na hindi mawawala. Manatili ang pagtatampok natin sa krus at hindi tayo hindi maalis sa atin, sapat ang krus ang gagabay sa atin. Ang krus ng kahoy ni Kristo o ang Kristo nakabayubay sa krus, ang kahoy na kanyang pinabanal, pagtatanghal kay Kristo na naging matagumpay sa tanang kanyang buhay. Kaya Ama, ipagkalumupo sa amin ang aming mga kahilingan, patnubayan mo po kami at kalingain upang kami maging rapat-dapat sa dakilang pag-ibig at pagkalinga. Sa pamagitan din ng Kristo na ating pinanununtunan sa buhay, maging kaisa tayo sa pagpalaganap ng kanyang dakilang pag-ibig. Kaya ang lahat nitong ating mga pagsusumamo na ibig natin makamit sa buhay ngayon, ipinapahayag natin sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Alok na
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy magkapuwang ang kamatayan, sa kahoy ng krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo, sa kahoy ng krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailan pa man.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, naming Santo Papa si Onesto, naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa krus, si Kristong tinatanghal, siya ang daan ng kaligtasan. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin kulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan Peace sa be lahat with ng you. kapanalig. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa krus na banal ng Panginoon. Makapangyarihang Diyos na nagtitiis ng kamatayan sa krus dahil sa aking mga kasalanan, sumaamin ka nawa. Banal na krus ni Jesucristo, maawa ka sa amin. Banal na krus ni Jesucristo, ikaw ang aking pag-asa. Banal na krus ni Jesucristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng nahihiwang sandata. Banal na krus ni Jesucristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng kasamaan. Banal na krus ni Jesucristo, ipahintulot mong marating ko ang daan patungo sa kaligtasan. Banal na krus ni Jesucristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng pagtatangkang pagpatay. Banal na krus ni Jesucristo, iadya mo ako sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sambahin ko nawa ang banal na krus ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Jesus ng Nazaret na ipinako sa krus, maawa ka sa amin. Paliparin mo ng walang hanggan ang mga masasama at makapipinsalang espiritu. Amen. Panginoong Jesus na nakapako sa krus, kawan mo po kami at ang buong sansinukob. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang manasagip sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin, mga kahilingan lalong-lalo na, at sa bandang huli ng ating pagdiriwang, ito ang magbibidisyon sa atin bilang pagwawakas sa banal na gawaing ito. Salamat po.
vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kaban-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum doc
Deum defectuim genitori genitore lauset jubilosium saluson orvertos coque sit et benedictium procedenti ab utroque comparsit laudatium. Amen. Amen. Panem de cielo, praise the Diei. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sentiamus, we vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kasinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.